Okay, hindi nila alam lahat na ipagsasama-sama sila ni V. Story time tayo sa karambola. Okay, paano ba muna nabuo ang karambola? Basta isang araw na sa akin pa si Carlo na nagwo-work. Kinausap ko siya, sabi ko, Carlo, gusto kong gumawa ng parang interview or podcast sa kotse na random yung mga kasama ko. Yung tipong, bakit to nagsama? Bakit? Pwede namang hindi. Ngayon, blah blah blah. Fast forward, nabuo ko na yung concept, nabuo na namin ni Carlo. Nalagyan na rin ng title, Karambola, dahil nga Rambol, kung sama ni assorted, ding-dong, ganun. Tapos sa kotse, Karambola. Ang galing. Alay, no? So ngayon, ito na ang episode 1. Nahirapan ako mag-invite dahil concept lang yung meron ako. Wala pa akong video maipapakita. So sa episode 1, nagkita-kita muna sila bago ko sila sinundo. So may onting pag-uusap na. Kasi nga wala pa akong video maipapakita sa kanila. So hindi ko pa alam. Titignan ko rin kung awkward ba, mag-work ba to. Alam niyo ba yung episode 1? 3 months na siyang okay i-upload pero hindi ko ina-upload kasi hindi nga ako ready or parang tanggap, ay okay ba to? Okay ba tong concept ko? Alam mo yon. So kahit ako, hindi ko alam kung i-upload ko yun o hindi. Sobrang random din kung paano ko in-upload yung episode 1. Bigla ko na lang din naisip, public mo na after 3 months. Okay, so, eto na. Episode 2, yung kay Sir Bugoy na Koy-Koy. Paano ako nag-invite? Mas madali na. Since meron na akong episode 1, sinend ko lang yung video sa kanila, tapos sabi ko, may makakasama po kayong 3, kasi ako yung pang-4 5 kami, diba? So, may makakasama po kayong 3 mga tao na hindi nyo kakilala, random, never nyo pang nakasama. Tapos, random lang din yung topic. So ngayon, syempre kami ng team, nagre-research talaga kami dyan. Kasi syempre, yung tinitignan namin na talagang hindi pa nagsama. At saka yung wala silang magiging problema na, ba't ito, yung ganarn. So, yung episode 2, hindi talaga sila nagkita. Yung pagpasok nila sa kotse, yun ang unang beses nilang nagkita. So, fast forward ng episode 3, ito na yung kay Sir Christopher De Leon. So, yung sa episode 3, bago namin to gawin, nag-usap kami ng team, sabi ko sa kanila, okay, sa episode 1 na nagkita at sa episode 2 na hindi nagkita, ano ang mas magandang outcome? At napag-desisyon na ng team na mas magandang mag-stick kami sa never nagkita at nag-usap para lahat organic yung magiging pagkikita. Ngayon, so, episode 2 and episode 3, parehas silang first time nagkita at rolling na yung camera nung nagkita sila. So, yun po yung story nun. Kung paano to nangyari. Hindi ko alam kung tama ba. Ano masasabi mo? Tama ba explanation? Guys, ano pala ha? 9 p.m. na. 9:10 dito. Pero ang liwa-liwanag pa. Okay, so, si Sir Christopher De Leon, paano ko nakasama? Talagang kapitbahay namin siya. And nag-reach out kami paano makakolab si Sir Christopher kasi talagang pasok na pasok siya. Imagine niyo Sir Christopher De Leon. Bakit? Diba? Pero ang ganda, ang saya. And gusto ko talaga sa Karambola makita yung ibang side ng mga taong makakasama ko na parang, diba, may ganun pala silang side funny and paano kami makakapag-usap sa random topic at iba-iba kami ng trip na ginagawa sa buhay. So, comment kayo kasi nauubusan din ako kung sino yung next Karambola ko, pero gusto ko talaga yung sobrang random, yung tipong pwede naman kayong hindi magsama pero ba't nyo ginawa? Diba, Lap? Tama. Ang spy naging usa, gumagapang pa rin ba siya? Kasi spider.
or Tita Christy Aquino. Ay, excuse me po. Coach, napansin ko kasi kanina habang naglalakad ka, Angas no? kuha mo yung t-shirt mo. Angas yan pare, o tingnan mo. Ganda. Diba? Ay, ano to? Sino yun? Size ko? Ah, double XL. So, ito yung pinakamalaki. 5'7", 5'7", 80 kilos. Tapos perfect yung size sa'yo. TikTok shop Ganda. lang yan pare, mura lang yan. Ikot ka ulit, coach. Check nyo na yung yellow basket. Ganda. Bang! Hindi lang ako. Hindi mo na-check out to. Oh, mga nag-check. Wala eh, napabili. Ganda Napabili. kasi ng quality. Quality talaga. Stretch oh. Stretch? Dito. Ang grabe yung stretch ha. Ganda. Thank you, thank you. Thank you. Ops! Teka lang. Quick math muna tayo ha. When we're so busy juggling review, content, and deadlines, we easily drop 200 peso price clothing dahil deserve ko to. But, madalas tayo manghinayang when spending 25 pesos just to stay fresh and comfortable. Make it make sense! Tamang diskarte on staying fresh while staying on a budget. Yan ang Go Girl moment. I'll let you And hi guys! Makulimlim na umaga sa ating lahat. So, dito na naman tayo sa ating bakuran. Ayan, medyo maganda yung weather ngayon kasi makulimlim, tapos mahangin. So, ayan. Samahan niyo ako guys, sisilipin natin yung ating mga gulayan doon kasi mukhang madami na naman siyang mga bunga. So, ayan, samahan niyo ako guys, mag-harvest tayo ng gulay sa aking hardin. Maingay kasi nag-grass cutter si Marlon. Ito na yun. Ayan, ang dumi ng paligid kasi nag-grass cutter si Marlon. Ayun o. Salon! Ayun o, ayos lang ba tayo dyan? Yan ang pinaka-papawis ni Marlon, no? Ang ganda na naman nung grass natin kasi nagiging green na naman siya, guys. Hindi katulad nung summer na talagang natuyot ng gusto. So, ayan. Kailangan ma-maintain natin yung ating grass na malinis. Ayan. Ayan. Ito yung ating garden. Grass cutter na rin natin. Maganda siya pag pantay-pantay. I love it. I love my garden. Sarap ng weather ngayon dito guys. Makulimlim. Yung ating mga doggy. Silipin muna natin si Ninam. Ang kulit kasi. Hindi mapakawalaan. Yung ating mga doggy. Hi Ninam! O ano, gusto mo nang kumawala? Mamaya.
Mamaya. Ang ating mga guard dog nagkalat. Wala pa yung 5 dyan. 10 lahat yan. Grabe. So, silipin natin yung ating mga tanim na gulay. Ayan natin mga okra. Okra. Shout out sa ating mga viewers. Thank you for watching, guys. Ayan, ang dami na nating up. Oh my God. Ayan na yung mga upo natin, oh. Oh. Ang lalaki na. Pwede na siyang i-harvest. Lalo to, oh, ang laki. Ito yung mga tinatawag nilang na native na upo. Ayan. Pwede nang pitasin. So, meron tayong 2 upo. Ah, meron pa doon. Yun, may nakatago dito, oh. Yan, wait lang. Ouchie. Ang hirap naman puntahan, be. Ayan. Dito na lang tayo para makita natin. Yun, oh. Upo din yan. Oh. So, pipitasin na natin yan ngayon, guys. May supply na naman ng ating mga anak sa upo. Fresh upo. Silipin din natin yung ating dalandan. Aba, malalaki na siya. Oh. Eksakto to sa Pasko. Tagal pala lumaki ang balanda. Ayan, o. Mga dalandan to. Hindi ito kalamansi. Dalandan, guys. Ang lit lang ng puno niya, o. Ito. Ito yung pinakapuno niya. Ayan yung mga bunga. Unang bunga niya lahat tong mga to. After 2 years. Ngayon lang bumunga. Saya naman. Ayan, yung napakasigla naming malunggay. Ayan o. Sa may mga gustong kumain ng malunggay. Ayan, sawa ka talaga dito. Kaya kami dito, guys, sa farm, sobrang magsasawa ka talaga sa gulay. Puro gulay kami dito. Kasi puro fresh, saka saya. Magprito ka lang ng isda, itas ka ng gulay dito, solve ng pananghalian. So, puntahan naman natin yung ating sili. Papakita ko sa inyo yung sili namin. Hirap talaga pag wala kang cameraman. Sariling sikap. So, ayan yung ating mga ampalaya. Ayan. Yung cameraman natin nandun nanonood ng pickleball. Ang aga-aga puro pickleball. My goodness. Ayan. Itong ating ampalaya. Ayan. Dami ng bulaklak. Halo-halo na nandito. Ampalaya, patola.
So, ito naman yung ating mga siling pangsigang. Ayan. Yung iba, pwede nang i-harvest. So, ating mga... Ay! Nalaglag. Sige, mamaya. Pwede na to. Ayan. Mga siling pangsigang. Actually, nakuhanan ko na ito dati. Mga ano na lang to. Mga latak-latak na lang. Ayan, marami pa rin. Ito, lahat-lahat yan sili. Harvest natin yan. Mamaya. Ayan. Shout out sa mga viewers natin dyan na mga mahilig sa gulay. Sa mga mahilig lang sa gulay. Yung mga hindi mahilig sa gulay, hindi nila na-appreciate yung mga ganito, guys. Pero tayo kasi sobrang ang saya na may mga gulayan kang ganito kasi may nakukuha ng ulam araw-araw. Sa una fresh, saka hindi mo nabibilin sa palengke. Ano makakaya ng gulay sa palengke? O at least gulay libre na diba? So yan pa yung mga sino namin. Ito, may mga talong na pala kami na dami na din. Pakita ko lang, guys. Flex ko lang yung aking mga talong. Wait lang. Check natin ating mga talong. Wala lang natin. Yung cameraman ko, andun nanonood. Ayan ang ating mga talong. Marami na siyang bunga. Yun. Diyos me, ang sarap. Pitas ka na mamaya. Ayan ang ating mga talong. Madami na siyang bunga, guys. Pwede na talagang i-harvest ang mga talong natin. Yan. So, hindi pa rin talaga nawawala yung favorite natin. Ayan. Ang ating katuray. Pero hindi na siya katulad ng dami dati nung summer talaga. Pag tag-ulan pala konti lang. Mas marami siya nung summer. Pero hindi pa rin siya nawawalan ng bunga talaga, ng bulaklak talaga yan. At ang ating papaya. Tapos ito, okra uli. Ayan, okra. Walang kamatayang okra. At ito ang pinaka-favorite ko sa lahat. Saluyot. Saluyot, guys. Ayan, ang aming saluyot na dahon. Ang sarap kasi ito, pakbitin. Pwede na naman tayo magpitas. Maraming gulay dito. Masipag ka lang talaga. Ayan. Tapos ang ating mga langka nabubulok na. Ayan o. Sawang-sawa na yung mga tao dito sa kakain ng langka. Ayan.
So, mag-harvest tayo ng talong. Harvest na natin ang ating mga So, yung malalaki lang munang kunin natin. Saka na yung malaliit. Tapos mag-harvest din tayo ng sili. Masarap tong sili namin kasi hindi maanghang. Pwede siyang pakbitin, guys. Yan, pangsigang.
ayan yung ating harvest. Dito naman tayo sa okra. Yung ating napitas. Tawagin lang natin si Papa Shoutout. Tapitas natin yung ating upo. Sa atang garden. So, yung ating signal. So, ito na yung ating garden, guys. Flex ko lang yung aking garden. Ito ay pinalandscape ko siguro 1 month ago. So, ito na yung result niya. Nakakatuwa na. Pinalagyan ko din siya ng frog grass sa baba. Yan. So, ito yung mga halaman na inilagay nila. Ayan, may mga kung ano-anong anik-anik na pinaglalagay nung nag-landscape. Ayan, may treadmill tayo dyan. Yan, nagte-treadmill si Papa Shoutout sa umaga. Pag gusto niya magpapawis. Yun. Tapos meron naman tayong konting maliit na table doon, coffee sa umaga, yan. So, ito. Ang ganda na. Ito talaga yung matagal ko nang gusto, guys. Ipa-landscape yung aming gilid ng bahay. So, ito na nga.
nagawa na natin, pa-landscape natin. So ayan, palibot siya hanggang doon sa likod namin. So medyo malaki. Tapos may mga pine tree tayo dito. Ayan, pine tree din. Kaya ang ganda. Nakaka-relax talaga pag nandito. Kaya ito talaga pinaka-favorite ko. Ito. Ang tagal lumaki. Ang tawag nila dito ay... Kalimutan ko na. Talisay. Parang ano. Basta, ang ganda ng halaman na to. Nakalimutan ko na yung tawag dito, guys. So, ayan o. Tuwang-tuwa ako kasi mag-iisang taon na, hindi pa lumalaki. Ngayon, ito na siya. Umuusbog, lumalaki na siya. Ayan o. Umuusbog na siya. Shout out po. Shout out, guys. Ano ba pangalan nito? Nakalimutan ko. Comment nga kayo. Ayan. Ang ganda nito pag lumaki. Para siyang Christmas tree. So, nagustuhan ko talaga to. Kaya naglagay ako ng halaman dito. Ganyan. Yun. Kanina lang nasa gulayan tayo. Ngayon naman nasa halamanan na. Wala. Masaya lang ako piniplex itong aking mga improvement dito sa aming farm. Kasi gusto ko pag pumupunta yung mga anak namin, nakikita nila yung pagbabago. Lagi silang nakikitang bago, ganun. Tapos at the same time talaga magmukhang bahay na siya talaga. Tapos malinis. Kaya pinami-maintain talaga namin na malinis palagi dito. Ayaw ko nung madamo. Yun. Lalo ngayon tag-ulan, medyo mabilis tumubo na naman yung mga damo. So, eto siya ulit. Palibot to, guys. Hanggang dulo yan. Yun. Tapos meron tayong nilagay na mga orchids din dyan. Ayan, mahaba na naman yung ating kakwati. So, yun. Tapos ganoon din, dito pa din sa kabila, ayan. Palibot lang din. Ito naman sa may likod namin. Ayan. If you're not subscribed to Team Payaman, why not? Coconut Paknot. Subscribe now and ring the notification bell. Gago!